Hello mga backyard, good morning po sa ating lahat. So ngayon, meron akong project na ipapakita sa inyo. So isang MGB hen at saka Cornish Bantam. So sila yung ipinagpares ko ngayon para mas gumanda pa ang kanilang quality. So tingnan natin mga backyard para makita nyo. So ayan na nga mga backyard, ito yung pinagpares natin ngayon. So isang modern game bantam hen. So alam naman natin na mga modern game bantam is maliit ang katawan tapos mataas ang tindig. So ayan, para po silang tikling. So tikling na tikling po yung ano nila, yung datingan nila. At saka itong Cornish Bantam naman is napakaganda po ng kanyang katawan, napaka-brusko. So para siyang isang lalaking bodybuilder. Ayan, kitang-kita nyo naman napakaganda po ng kanyang tindig. So ang project ko dito is makapagpalabas tayo ng magandang quality ng manok na ipinajik ngayon para makita natin kung ano ba ang kalabasan sa mga anak nila. So napakaganda po ng project natin. I hope na mag-success tayo nito para maipakita ko din sa inyo kung ano ang katangian ng magiging anak nila. Isa din ako sa excited mga kabakyard na makakita sa resulta sa mga anak nila. Dahil alam naman natin na napakaganda po ng katawan sa Cornish Bantam. So ayan, kitang-kita nyo naman, napaka-brusko niya at saka napakabilog po ng kanyang katawan. At pagdating naman dito sa MGB, medyo maliit lang yung katawan niya at saka napakahaba po ng tindig. So ito ang magandang crosses for the month of December. So ayan, ito po ang MGB. So ayan, napakataas po ng kanyang mga paa. At saka ang katawan niya, hindi naman siya masyadong brusko. Pero pag ipinagpares natin ito sa Cornish, madidevelop natin ang kanyang katawan. So magiging brusko ang kanyang katawan at saka magiging mataas ang kanyang tindig. So ayan, nag-pairing na po itong dalawang to. At saka nakikita ko na din na nag-start na po silang mag-breeding. So ito ang ipapakita ko sa inyong project kapag nag-success po ito, dahil excited na excited ang result sa mga sisiw nila. Actually, ang roster dito sa MGB ko is pinarelax ko muna dahil nagkaroon po siya ng mga pamamaga sa kanyang mukha at saka sa kanyang bibig. So next vlog ko sa inyo mga kabakyard, sasabihin ko kung ano ang gamot sa pamamaga ng mukha sa ating mga alagang manok at saka parang mayroon pong tumutubo mga puti-puti sa kanyang bibig. So ipapakita ko sa inyo kung ano ang treatment na ginawa ko doon para pag once mayroon kayong mga manok na nakaranas ng ganun, so madali na lang malunasan. Actually ngayon is medyo bumuti-buti na po ang kanyang lagay. So next vlog ko, ipapakita ko sa inyo kung ano ang treatment, ano ang gamot na ginawa ko. So balik sa topic natin mga kabakyard. So I hope mag-success ang breeding natin sa kanila para makapagpalabas tayo ng magagandang quality for the year of 2025. So ito yung project natin for the year 2025 na makapagpalabas tayo ng mga astig na mga fancy chicken na pag once mag-success ang project ko, so pwede din ako makabahagi sa inyo para mayroon kayong maalagaan na mas magandang quality o mas pinagandang quality sa mga manok. So dito naman sa gilid mga kabakyard, mayroon na po sila mga itlog dito, kaso kinuha ko agad dahil isinalang ko na sa incubator para mayroon ako mga sisiw nila. So ngayon, nag-i-start na naman silang mag-breeding. Actually, nakabigay na po ito ng isang itlog sa akin ngayon dahil katatapos ko lang pong namigay ng pagkain sa kanila. So kinuha ko dahil ikikip ko yun. Pag marami na, isasalang ko sa incubator para ma-incubate na natin. Tsaka dito naman sa taas, ayan, silipin natin. So naglimlim na po ang aking black USL hen. So mayroon po siyang 11 eggs na nililimliman. So bala ko sanang ilagay ito sa incubator, kaso nagsimula na siyang maglimlim kaya pinaubaya ko na lang sa kanya ang kanyang mga itlog. So hindi ko na lang isinalang sa incubator dahil mayroon naman ako doong 50 pieces of eggs na isinalang, kaya pinaubaya ko na lang sa kanya. Dito naman sa gilid mga kabakyard, ito yung
Cornish Bantam Hen ko. So ayan, naglilimlim na din siya. At saka mayroon na po siyang ano dito. Mayroon na po siyang 7 eggs na nililimliman. So try nating silipin ang kanyang itlog mga kabakyard. So ayan po yung itlog niya. Nandun po sa gilid ang iba. So wag na natin istorbohin para hindi maistorbo ang ating hen. So pag once gusto nyo mag-avail ng Cornish Bantam mga kabakyard, mayroon tayong 8 pieces na po-release ngayon. So pwede kayo maka-avail doon. Mag-PM lang kayo sa akin para mapag-usapan natin kung magkano. So dito naman sa kabila, ito yung project ko ng BOF USL Key. At saka itong hen natin. Ayan. Napakaganda po ng crest sa hen natin mga kabakyard. So astig na astig. Napaka kapal po ng kanyang crest. So, ayan. So tanggalin natin ito para makita nyo ng maayos. Dahil parang medyo malabo po yung yung pagkaka-video ko sa inyo. So ayan. Napakaganda po ng crest niya, napakakapal, at saka ito naman yung BOF natin. So hindi pa sila nakabigay sa akin ng itlog ngayon dahil pangalawang araw pa lang nila sa pairing ko. Pero nag-start na din silang mag-breeding. So baka by next day mag-start na itong maglay ang hen ng itlog, at saka maglagay na din ako dito ng ng paitlogan nila. Ng pre-seal polish hen white at saka itong pre-seal polish roster. So mayroon na po silang itlog dito. Silipin natin. So ayan, meron na silang 4 na itlog. So padadamihin pa natin yan dahil pag umabot yan ng 10 pieces, so kukunin natin at ilagay sa incubator para magtuloy-tuloy ang production sa ating mga pre-seal polish. So dito na magtatapos ang video ko mga kabakyard. Update ko na lang kayo pag once nakabigay na ito ng sisiu sa atin. Dahil excited din ako na makita ang result nila para maipakita ko din sa inyo kung ano ang kalabasan. So God bless po sa ating lahat mga kabakyard. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to like, share and subscribe para lagi kayong updated sa mga lalabas ko pang videos patungkol sa aking mga alaga sa bahay.